But more controversial at mas maraming mga Pinoy makaka-relate, yung ating internet accessibility. Yes. Ayan, Sec. Sa akin mas malaking problema yan kasi nga, kanina may binalita kami na ang DepEd nag-announce 2 days face-to-face classes kasi nga influenza. So how is that coming along po, Secretary, yung ating internet? So ganito, ako hindi kasi ugali ko yung maninisi pa ako di ba? At tandaan niyo po, ang mga telco po natin, ginagawa nila lahat ng pwede nilang gawin para gumanda yung serbisyo. May mga challenges din po sila, kapital, medyo government licensing, etc. Lahat po yan, inaayos po natin on the government side. Shout out to ARTA and to DILG. Anti-red tape. Anti-red tape, tsaka DILG. Clear na nila yung way para yung mga telco madaling maglatag ng cell site. Kasi kulang na kulang tayo. So, isa po yan. Ngayon, kailangang ipakita namin sa telco, dito dead spot. Dito hindi dead spot, pero yung signal bumabagsak. Okay. Dapat malaman ng telco ano yung experience ng taong bayan. Yun po, ilo-launch namin sa programa nyo. Ang pangalan is Bantay Signal. Bantay Signal. Oplan Bantay Signal. Sama-sama po tayo dyan. Yung Oplan Bantay Signal, may app po yan. I-download nyo lang, Open Signal. Libre. Libre po yan. I-click nyo lang. Pag pumunta kayo sa website ng DICT, makikita nyo instructions. Tapos i-upload nyo yung signal quality dun sa lugar nyo. Meron na pong mga close to about 10,000 na nagbigay sa amin. Ng feedback? Ng feedback. 1326 at dict.gov.ph. Ang kagandahan niya, nationwide po yan. Okay. Tapos, hindi lang sa Metro Manila, kasama na sa mga liblib na lugar. Ang nakita namin, minsan hindi yung mahina o malakas yung signal. It's the distribution Minsan maganda yung signal mo sa isang lugar, like BGC. BGC po, ang ganda ng signal. Syempre. Pag lumabas ka na ng BGC, minsan putol-putol. Humihina na. Para bang ang analogy ko, dapat pag may superhighway ka, walang bako-bako. Kasi pag dire-diretso ka, parang NLEX dapat yan, dire-diretso po. Pag may bako-bako dyan, babagal ka dito, arangkada ka, babagal ka. So yun, pinapakita natin sa telco. Yung mga telco, ginagawa din po nila yan. Ang tawag dyan, drive test. Dati po kasi nagtrabaho ako sa telco. Pero yung drive test kasi, chine-check lang niya yung technical Technical Pagka nag-drive test ka, magaganda equipment So, yung connect, the one you're saying ito yung bantay signal. When we download that signal, are we supposed to rate it? Kunyari na scale of 1 to 10, how are we supposed to do it? How will we know rin kung gaano kalakas dapat yung signal? So, doon sa open signal, may i-press ka doon. Test. Yun lang gagawin mo, test. Sasabihin niya, doon sa lugar kung nasaan ka, may mapa pa, parang Waze. Ano yung upload speed, download speed, at saka ano yung latency. Paano po, Sec, kung nandun ka sa isang area at tinry mo itong Oplan Bantay Signal, mababa yung quality po ng signal. Ano naman pong magiging meron bang price pag magsumbong? Hindi, pagka binigay, wala namang price. Pero tulong-tulong tayong aayusin at tutulungan natin ang mga telco na masabi, dito sa area na to hindi maganda. Dito sa mga area na to, medyo dead spot. Eto sa area na to, wag nyo nang pansinin. Maganda signal dyan. Huwag nyo nang gagalawin. Pero diba dapat, Maring Patpi, alam na mismo po yan ng mga telco kung saan yung mahina ang signal, medyo malakas, at sinong telco ang may mas malakas na signal doon o mas mahina, mabagal yung kanilang internet. Alam nyo kasi, balik tayo doon sa time ng Waze. Yung Waze, nung wala pa yung Waze, mahal para mamapa mo yung traffic. Aerial ka pa, ganyan. So naisip ng Waze, kayo mismo magsabi kung saan ma-traffic. Walang gastos. Para may So ganun lang ang ginagawa natin. Pero kasi mas mapadali din po yung trabaho. At saka galing sa taong bayan mismo. Para pag lumapit ako sa telco, ito po yung reaction ng taong bayan po. Okay. Secretary, we don't have much time left. But my question is, asan na ba tayo in terms of speed? Kasi ang Singapore nangunguna. Ikaw, before you step down in 2028, saan mo gusto dalhin ang Pilipinas in terms of internet speed, reliability, and connectivity?
So, relative yung speed, no? Sasabihin ng iba, 100 Mbps, 50 Mbps. Pero, may international ranking kasi yan. Okay. Sa akin, hindi na worldwide. Siguro ASEAN muna. Sige. Sa 9 or 10 countries, pag tinanong nila ano ang ranking ng Pilipinas sa broadband internet, mobile, pang number 6 tayo. Now. Hindi pwede yon. Dapat 1 or 2 tayo. Okay. Okay, lamang pa sa atin ang Vietnam. Hindi, Oo. well, with due respect to Vietnam naman, di ba? Yeah. Dapat Mas lumagpas advanced, tayo, yeah. either 1 or 2 tayo. Pag tinanong mo yung fiber connectivity sa bansa, number 5 naman tayo. Okay. Pero hindi pa rin tayo happy doon sa number 5 kasi Yeah. gusto natin i-fiberize lahat ang buong Pilipinas. May project na po tayo para dyan. By end of 2028, ang utos ng Pangulo, either 1 or 2 tayo. Both for broadband and fiber connectivity. Oo. Really kaya mo? Kaya natin. Sige, Hindi lang ako yan. Tayong lahat yan. Kaya i-download nyo yung Open Signal para tulungan nyo ako malaman. Tapos tutulungan natin yung telco. Pero may isa ko idadagdag. Sige. Para patunayan ko sa inyo na kaya ng Pilipino yan. Ano yung ranking natin sa low orbit satellite? O low orbit? Ano Yung Starlink po. Starlink, okay. Tayo nangunguna. Pero hindi ko na-feel. Kasi nagsisimula pa lang yan. Yan yung sinasabi ko na new technology kasi. Ang Pilipino, pag new technology mabilis, whether it's Facebook, social media, dating app, number 1 din tayo dyan. O kaya new technology sa communication. Mangunguna tayo. Okay. Ang Pilipino, ibang klase kapag ka nagsama-sama at sinabi natin, gusto namin mag-number 1. So by end of 2028, ang utos ng Pangulo, either 1 or 2 tayo sa ASEAN.